Kamusta? Nandito ako para ipakancel ang rehistro ng asawa ko. Sigurado ka bang gusto mong ipakancel? Pak, na-cancel na. Ang relasyon ninyong mag-asawa ay automatikong mawawala. Sigurado ako, Jian Hua. Noong nakaraang buhay, namatay sa trabaho ang asawa ko. Matapos kong ipagkatiwala ang anak namin sa kanyang kambal na kuya, ay sumunod ako sa kanya sa libingan. Jian Hua. Nandito na ako para sa'yo. Nakita ko sa kuya ang marka ng kapanganakan na tanging sa asawa ko lang. Doon ko lang nalaman na nakunwari patay si Jian Hua para lang makapag-asawa ng iba at magkaroon ng anak sa iba. Na-cancel na ang rehistro ni Lin Yinhua. Ito ang benepisyo ng asawa mo. Pakiusap, tibayan mo ang loob mo. Lin Jianhua, noong nakaraang buhay, nagkunwari kang patay at pinatay mo ang anak ko. Sa buhay na ito, bakit pa ako magtitiis para sa'yo? Yinhua, talaga bang itatago mo kay Kingi? Na ipapalit mo ang kuya mo para pakasalan ang hipag mo? Hindi ka ba natatakot na kapag nalaman ng asawa mo ang totoo ay mag-asawa ulit? Nanay, ang tagal nang naghintay ni Hipag kay Kuya. Kapag nalaman niyang patay na si Kuya, siguradong hindi niya kakayanin. Ginaya ko lang ang pagkakakilanlan ni Kuya para bigyan siya ng anak. Sa anak na ito, makakayanan niya. Tungkol naman kay Kingi. Talagang tapat siya sa akin at may anak pa kami. Malamang hindi siya mag-asawa ulit. Sa hinahap na lang namin ipapaliwanag sa kanya. Lin Jianhua, kung gusto mong maging kuya at pakasalan ang hipag, pagbibigyan kita. Kingi. Kailan ka pa dumating? Kanina. Ano ang narinig mo? Nene. Yang. Buti na lang nabuhay ako muli, may pagkakataon pa para ayusin ang lahat. Tari. Normal lang sa bata na hindi makilala ang tao. Yang, hindi siya ang tatay mo. Kuya siya ng tatay mo. Tari ko talaga siya Jianjun, kakagaling mo lang sa digmaan. Hindi mo pa siguro nakikita ang hipag. Ipakikilala kita. Ito ang asawa ni Jianhua. Hipag. Yang. Hindi siya talaga ang tatay. Tiyuhin mo siya. Kuya, ate, kung wala nang ibang usapan, aalis na muna ako. Zandali. Ito ang aming kasal na kendi ni ate. Bago ako umalis, nangako ako kay Yaw na pagbalik ko. Magpapakasal kami ulit. Ngayon, nakabalik na ako. At ang kasal ay sa 7 araw pa. Kasamang Song Kingi, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, handang magdagdag ako ng isang malaking telebisyon. Pwede rin ako magbigay ng makinang panahi. Makinang panahi. Ano ba yan? Hindi naman kaubas malaking telebisyon. Anong malaking telebisyon? Parang walang iba. Ako ang nauna. Hoy. May kasintahan na siya, kaya sana sa susunod. Huwag na ninyo siyang guluhin. Pasensya na ako. Isang bulaklak lang, gusto mo akong ligawan? Ang iba, malaking telebisyon at radyo ang dala. Kasamang Song Kingi, mula nang una makita kita sa Cultural True. Nainlove na ako sa Ypsilono. Kahit hindi kami mayaman. Pangako ka o, ikaf lang ang mamahalin ka o. At sisikapin kong protektahan at alagaan ka. Ibigay ang pinakamagandang buhay para sa'yo. Hindi ko pinahalagahan ang material na bagay, puso lang ang hinihingi ko. Maliban na lang kung pangako mong ako lang ang mamahalin mo magpakailanman. Kingi, pinapangako ko sa'yo, sa buhay ko. Sa susunod na buhay, at sa lahat ng susunod na buhay. Ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi kita papatuluing umiyak o magdusa. Kung gayon, maligayang kasal sa inyo, kuya at ate. Sana'y maging masaya kayo. Lin Jianhua, ayaw mo na sa pamilyang ito, ayaw mo ring kilalanin ang anak mo. Kung ganoon, ayaw na rin kita. Tia Zhang, ako si Kingi. Kingi, anong kailangan mo sa akin? Tia, namatay ang asawa ko. Gusto ko sanang ipahanap sa inyo ng ibang mapapangasawa ko. Magaswa ka ulit.
Kahit desidido na akong umalis, hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi kuya, mali ang narinig mo. Alam ka una, napakalalim na nararamdaman ni Song Kingi para sa akin. Kaya hindi siya mag-asawa ulit, hipag. Alam kong mahirap tanggapin ang pagkamatay ni Jianhua. Pero kung hindi ka mag-aalangan, Pwede akong magkaroon ng 2 asawa. Tulungan si Jianhua na alagaan ka at ang anak mo. Huwag na kayong mag-abala, kuya. Medyo pagod lang ako nitong mga nakaraang araw. Uuna na kami ni Yang Yang. Mula nang mabalitaan ang pagkamatay ko. laging nagwawala si Kingi. Kailan pa siya naging ganito katahimik? Bahala na. Kapag nabuntis na si Yaw Yaw, sasabihin ko na kay Kingi ang totoo. Babalik ako kay Kingi. Nanay, mga gamit ito ni Papa. Hindi ba ito ang paborito montak noon? Saan man pumunta si nanay, susunod si Yang Yang. Gusto ni Yang Yang na laging kasama si nanay. Ang bait-bait mo talaga, Yang Yang. Matulog ka na. Ganito na ang nangyari. Walang saysay na itago pa ang mga gamit na ito. Kingi, Ito ang binili ko para sa'yo mula sa pinaghirapan kong misyon. Ano nang nangyari sa kamay mo? vala lang. Medyo delikado lang ang misyon na ito. Pero ginamit ko ang bonus para bilhin ito para sa'yo. Tingnan montak. Gusto montak ba? Gustong gusto ko. Ngayon, paalam na muna sa magagandang alaala ng nakaraan. Noon, hindi mo inalintana ang panganib para lang mabigyan ako ng singsing. Ngayon, bigla na lang nagbago ang lahat. Manang. Anong ginagawa mo? Itatapon mo ang singsing namin. Ni Manong? Ang singsing na ito. Ay mga lalaki. Noon, sobrang ingat niya dito. Ayaw niyang isuot. Ngayon, itatapon na lang. Manang, alam kong masakit para sa'yo, pero ang mga bagay na ito ay maaring maging alaala. At saka, may halaga rin ito. Para rin itong Pamana ni Jianhua sa inyong mag-ina. Ako na ang bahala sa mga gamit ni Jianhua. Huwag na kayong mag-abala, Manong at Manang. Ganito na lang. Sa susunod na linggo, ikakasal na kami ng manang mo. Pwede bang hiramin muna ni Manang ang gintong singsing na ito? Dahil kailangan mo ring magluksa para kay Manong. Hindi bagay na magsuot ka ng alahas. Kung gusto mo talaga, ikaw na ang kumuha. Hala. Anong ibig mong sabihin, King? Manang, alam kong masakit para sa iyo ang pagkamatay ni Jianhua. Pero kahit papaano, si Yaw Yaw pa rin ang manang mo. Dapat mo rin siyang igalang kahit nawala na ang asawa mo. Ngunit ikaw pa rin ang biyenan ng pamilya Lin. Huwag mong kalimutan ang mga patakaran. Jianjun, ang kamay mo. Nasugatan ang kamay mo dahil kinuha mo ang singsing para sa akin. Ikailang ako. Umuwi muna tayo sa kwarto para magpahinga. Pagdating ng araw ng kasal, aalis na ako ng tuluyan at sa buong buhay ko. Hindi na ako makikita sa dalawang taong ito. Paano nangyari? Palaging pinahahalagahan ni Kingi ang mga larawan at gamit namin. Paano niya ito sinunong? Tita, namatay ang asawa ko. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo para makapag-asawa ulit. Baka. Alam niya ang ilang bagay. Manang, ano ang ibig mong sabihin kagabi? Kami ni Yun, hindi ba? Hiniram lang ang iyong gintong singsing para magmukhang maganda. Hindi naman hindi ibabalik. Bakit mo itinapon sa apoy? At nasaktan ang kuya mo? Iyon ang gintong singsing na ibinigay sa akin ni Jianhua. Wala na si Jianhua ngayon. Ayokong makita ito at masaktan kaya sinunog ko na lang. Kasama ni Jianhua, ano ba? Kayo na bagong kasal. Ginamit ang singsing ng isang bagong balo.
Hindi ba kayo natatakot sa malas? Manang, ikaf. Wala akong pakialam, basta hindi mo dapat saktan si Janjon. Manang, bitawan mo ako. Songkingi, dadalhin kita ngayon para humingi ng tawad sa kanya. Bakit ako ang hihingi ng tawad? Dapat siya ang humingi ng tawad sa akin. Ikaf. Ngayon, hindi ko talaga matanggap ang galit na ito. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Nagtatago ka pa bilang manang mo. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng respeto sa nakatatanda. Aray, Manang. Yaya, bakit kayo nag-away? Nasaktan ka ba, Yaya? Masakit ba? dumudugo si Jayanhua. Sa hinaharap, hindi na kita pahihirapan. Ilagay mo ang electric fan sa sulok na ito, Sage. Ilagay mo ang TE sa kabilang kwarto. Salamat. Nangako ako sa iyo na bibili ako ng mga bagong appliances. Natupad ko na, sa susunod, ilalagay ko na ang Refrigerator at air conditioner. Mabuti ang bait mo sa akin. King Yi. Sa hinaharap, magsisikap ako para sa mas maraming misyon at gagastusin ko ang lahat ng pera para sa iyo. At magdadagdag pa tayo ng ref, aircon, at telebisyon sa bahay. Gagawin kitang pinakamasayang babae. Yihi. Ay nako, tama na. Nandyan ang bata, walang hiya. King Yi, talagang mahal na mahal kita. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo. Hindi kita bibigin. Lin Jianhua, nilabag mo na naman ang ating kasunduan. Lin Jianhua, nang malaman ko ang balita ng iyong pagkamatay, napakasakit. Ngayon, ganito rin ang aking pagkadismaya. Kung ikakasal ka sa ibang babae, ang ating kasal ay mawawalan na ng saysay. Mula ngayon, tulay mo ang iyong tulay. At daan mo ang iyong daan. May tao ba? Tulong! May tao ba? Yin yun, may sunag. Yin yun. Nasaktan ka ba? Nandiyan pa ang kahon ng alahas. Ang kahon ng alahas. Hoka. Salamat sa pagligtas sa akin. Walang anuman. Tingnan nga ni Tito kung okay ka lang. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko dapat binili ang mga gamit. Hindi ko inasahan na masisira ang kuryente. Pero, Manang, may sunog. Bakit hindi ka tumakbo? Bilang isang matanda, mabilis kang makakatakbo. Pero si Yang Yang ay bata pa. Paano kung? Paano mo inalagaan ang bata? May nangyari at nagtago ka lang sa loob. Janjon, natatakot ako. Buti na lang nawala ang apoy. Paano kung namatay ka? Hindi na rin ako mabubuhay. Hindi pa gumagaling ang mga sugat mo. Ngayon nasugatan ka na naman, baka. Samahan kita sa ospital. Ganito lang kaliit ang sugat. Kailangan pa bang samahan ka ni Janjon sa ospital? Sobra naman. Magtiis ka muna, malapit na ako. Makalabas kasama si Yang Yang. Huwag mo nang alalahanin, kuya. Tita, narinig ka o na si Yinhua. Noong nabubuhay pa, malaki ang naitulong, marami siguro ang pensyon. Hindi ko alam, si Kingi ang humahawak noon. Sa hinaharap, silang mag-ina ay umaasa na lang sa perang iyon. Kawawa naman si Kingi. Sa murang edad, naging biyuda na, ay tita, hindi na muna tayo mag-usap. Uwi na ako. Si Song Pinyi, ang dami-daming pensyon na hawak. Nanggugulo pa sa asawa ko, hindi pwede, kukunin ko sa kanya. Hindi pwedeng libre lang siya dito sa bahay. Tita,
Kumuha ng pensyon ang hipag ko. Pera yon ng sakripisyo ni Jianhua. Kulang pa kasi ang dote ko. Pwede bang tulungan ako ng hipag ko? Pagkatapos ng kasal ko, ibabalik ko sa kanya. Naku, kilala nyo naman ako. Bakit hindi nyo ako pagkakatiwalaan? Sige, magkakapamilya rin naman tayo. Tigil. Ilabas Montag ang pangsyon ni Yinhua. Gagamitin ng ate mo para sa kasal. Pagkatapos niyang ikasal, ibabalik sa iyo. Hindi pwede, Nay, pera iyon ni Jianhua. Para sa amin ng anak ko. Para sa pag-aaral ni Yaoyang. Naibigay ko na sa iyo ang dote ko dati. Pamilya tayo, hindi naman hindi ibabalik. Ang damot mo, pera yon ng sakripisyo ng anak ko. Ako na ang kukuha. Nay, Ano bang mali sa pagkuha ng pensyon ng anak ko? Ibigay mo na agad. Ibigay mo, ibigay mo. wag naman ganyan. Yao Yao. Yin yun, ang binti kao, ang binti kao. Songking, bakit mo itinulak si Yao Yao? Si Yao Yao ang eto mo. Hindi ko siya itinulak. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa. Ang sakit ng binti ko. SA Ospital. Dati, ganyan ka rin magtanggol sa akin. King Yi. Inga. Nasugatan ka. Basta okay ka lang. Lin Jianhua, kung ang magagandang alaala ay naging patalim na tumatama sa akin. Ang pag-alis ang pinakamabuting desisyon. Jianjun, hindi kaya mabali ang binti ko? Hindi pa ito makagalaw, natatakot ako. Okay lang, Yao Yao. Kailangan mo lang magpahinga, sabi ng doktor. Gagaling din ang binti mo. Huwag kang matakot. Tingi, bukas na ang kasal. Ng kuya at ate mo, bakit ayaw mong ipahiram ang pera? Ngayon, nagkagulo pa sa ospital. Hindi ito maganda. Mahina ang katawan ni Yao Yao. Hindi dapat siya inausap ng ngayon. Ang pensyon ni Jianhua, ibigay mo pag-uwi. Sa hinaharap, ang pera sa bahay ay ipagkakatiwala sa iyong manugang. Ang asawa ko ay nagkunwaring patay, naging asawa ng iba at ngayon ay nakatayo. Sa tabi ng ibang babae, sinisisi ang mga pagkakamali ko. Ingi, humingi ka na lang ng tawad kay Yao Yao. Mag-sorry ka, tapos na ang usapan. Hindi naman si Yao Yao, taong hindi marunong umintindi. Magkakasama tayong mabubuhay sa isang bubong. Huwag natin gawing komplikado. Baka pagtawanan tayo ng kapitbahay. Hindi ko siya itinulak. Siya mismo ang gumawa. Manugang, maraming tao ang nakakita. Malinaw na ikaw ang nagtulak kay Yao Yao. Bakit hindi mo aaminin? Bakit ko aaminin ang hindi ko naman ginawa? Tama na. Hindi ka ganito dati. Kailan ka naging isang masamang babae? Zumama ka sa akin. Wala akong kasalanan, hindi ko siya itinulak. Segish, kung ayaw mo magsisi, manatili ka sa Ancestral Hall. Lumuhod ka hanggang sa maintindihan mo ang iyong pagkakamali. Lin Jianhua. Para sa huling habili ng iyong kuya ba ito? O para sa sarili mong kapakanan? Bukas na ang iyong kasal. At araw din ng aking pag-alis, Lin Jianhua. Sana hindi ka magsisi. Manugang, tayo na at magluto. May 10 mesa kang dapat lutuan. Noong ikinasal kami ni Lin Jianhua, sabi niya matanda na ang biyanan, ayaw sa maingay. Kaya hindi kami naghanda. Ngayon ko lang naintindihan, hindi ayaw sa maingay. Hindi lang ako ang gusto nilang maging manugang. Ito ang ginawa ko para kay Yao Yao. Kasabay ng sa iyo. Hito. Ang hirap ng mga aw na ito para sa iyo. Alam kong mahirap ang walang lalaki sa bahay. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, kakausapin ko si Yao Yao tungkol sa pag-asawa ng dalawang pamilya. Jianjun, oras na para sunduin ang ikakasal. Oo, paparating na. Nakakadiri, talagang nakakadiri. Siya ang tunay kong asawa. Paano niya nasabing parang limos ang mga salita niya? Buti na lang oras ko na, aalis na ako. King Yi, alis na tayo. Bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko?
Dahil ba makakasal na ako kay Yaw Yaw? Masyado ba akong nasasabi? Si Yaw Yaw kasi ang minahal ko mula pagkabata. Normal lang nakabahan. Si Yao Yao ay maunawain. Siguradong papayag siya na magkaroon ako ng 2 asawa. Hindi ko naman pinabayaan si Kingi. Lin Jianhua, dahil ikaw ay gustong-gusto maging asawa ng iba. Hindi mag-asawa habang buhay. Ang asawa ko mula ngayon ay isang patay na talaga. Mag-ingat ka. Congratulations. Congratulations. Halika, kumain and gay candy. Ay, kayo naman, double ang saya. Balita ko, si Pingi ay mag-asawa ulit kasama ang anak. Ano? Ate Wang, paano makasawa ulit si Kingi? Saan siya pupunta? Huy, yin yun, bakit ka nagmamadali? Kasalan natin ngayon, hindi ko alam. Pag alis ninyo, nakita ko. Si Pingi na sumakay ng kotse kasama ang anak. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Hindi pa handa ang pagkain sa reception. Imposible. Malalim ang pagmamahal ni Kingi sa akin. Hanggang sa mabalitaan niya ang pagkamatay ko. Ilang bisis siyang nagbalak magpakamatay. Paano siya mag-asawa ulit? Siguro dahil sa kalungkutan, kakakamatay lang ng asawa. Kaya hindi niya kayang makita ang masayang okasyon. Umuwi muna sa kanila. Siguradong umuwi sa kanila. Nanay, tatay. Nanay, Bumalik si Kingi. Bumalik talaga siya. Ang tagal na niyang hindi umuwi. namiss ko kayo. Kingi, si Ginhuan gayon ay. Commander na, palaging busi. Paano mo siya? Napauwi para ihatid ka? Tatay, Nanay, tatay, oo, hinatid ka o si Kingi. Hindi naman masyadong matagal. At saka, buntis na si Kingi. Ha? Talaga? Talaga? Ang ganda. Kingi, hintayin Montag ako. Kapag umayag si Yaw Yaw na magkaroon ako ng 2 asawa. Susunduin kita at sasabihin ko ang totoo. Kingi, itong nakilala mo. Sa lahat ng napag-ugnay ko, siya ang pinakamagandang catch. Hindi lang gwapo, maganda rin ang kalagayan. Ikaf naman, swerte Montag talaga. hindi mahalaga ang itsura o estado sa buhay. Basta mabuti siya kay Yang Yang, pakakasalan ko siya. Ang kaba niya. Ay, dumating na. Tol, tingnan mo ang anak kong babae, maputi at malambot ang balat. Bagay kayo, maganda ang itsura pero ano naman ang silbi. Tol, malaki ang puwet ng pamangkin ko, madali manganak sa hinaharap. Paumanhin, mayroon akong bulag na date. Yupo, mauna na ako, kayo na lang mag-usap. Kumusta? Siguro hindi mo pa alam ang sitwasyon ko. Magpapakilala muna ako ng maikli. Gutom na ba ang bata? Kumusta, kuya? Bigyan mo ako ng hopya. Mabilis magutom ang bata. Sandali lang. Salamat, Tito. Mahilig ako sa hopya. Hindi ko inasahan na napakadetalyado mo. Salamat. Walang anuman, alam ko na ang sitwasyon mo. Namaya pa ang asawa mo, nag-iisa kang nag-aalaga ng 5 taong gulang na anak. May konting away sa pamilya ng biyanan mo. Paano mo nalaman? Dahil palagi kitang minamatyagan. Sinabi niya sa akin ang lahat ng tungkol sa'yo. Dapat lang hindi ko inasahan. Ipapakilala ko rin ang sarili ko. Opisyal na magpapakilala, ako si Kian. May kotse at bahay, malusog ang pangangatawan, kayang buhayin ka at ang anak mo. Sa hinaharap, ilalagay ko ang pera ko sa'yo. Ang pinakamahalaga, ako ang nag-iisang anak. Walang away sa mga hipag at biyanan kung gusto mo. Pwede na tayong magpakasal ngayon. Gusto ko lang ng taong seryoso sa buhay. Malayo ang agwat ng ating kalagayan, pasensya na. Baka pwede na itong itigil, Yang Yang, tara na. Ma, okay naman na si Tito. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng bata, tara na muna tayo. Hindi mo na ako kilala, Kinyi. Ikaw ba yung matabang bata na si Kian? Hindi ko inasahan na matagal na tayong hindi nagkita. Paalam ay naging isang mas lumang bachelor sa isang bulag na date. Ikaw ay isang matandang dalaga, pwede na tayong magsama. Tara na, Yang Yang, sumama ka kay Tito. Di ba, Yang Yang, tara na sa bahay ni Tito. Hoy, teka muna. Wow. Yang Yang, sumama ka kay Tito. Yang Yang, tingnan mo. Ano ang handa ni Tito para sa'yo? Wow, ang daming masarap. Kinyi, Yang Yang, pasok na kayo. Pwede bang pumasok ka rin? Hindi na ako papasok, Yang Yang, tara na. Oras na para kumain. Malaki na ang bata. Hindi pa kumakain ang bata, di ba? Sabi nga nila, ang tao ay bakal at ang pagkain ay bakal din. Ang bata ay nasa yugto ng paglaki, huwag mong pabayaang magutom. May bagong lutong pagkain sa kusina. Gusto mo bang kumain dito? Sige, salamat.
Sa wakas, namumulaklak na ang puno ng bakal. Ngayon, ipapakita ko ang aking galing. Tutulungan ko ang boss na mahawakan ang pagkakataong ito. Maraming salamat sa inyo ngayon. Yang, sabihin mo kay Tito ang salamat. Salamat, Tito G. Walang anuman, bumisita ka lang sa bahay ni Tito para kumain. Tara na. Sini, naisip ko ng mabuti. Ang mga sinabi ko kaninang umaga sa restaurant, totoo lahat yon. Kung kailangan ni Yang ng isang ama. Sa tingin ko, ako ang pinakaangkop. Sa totoo lang, hindi namatay ang asawa ko. Ano? Para matupad ang huling habilin ng kanyang kuya, kinasal siya sa iba ngayon. At sinabi pa niya sa akin na magiging dalawa ang kanyang pamilya. Talagang lalaki si Lin Jianhua. Nararapat ba iyon sa'yo? Ano ang plano mo ngayon? Kung gusto niyang palitan ang pagkakakilanlan ng kanyang kuya, pagbibigyan ko siya. Magandang araw, narito ako para ipawalang bisa ang rehistro ng aking asawa. Naipawalang bisa na ang rehistro ni Lin Jianhua. Ito ang pensyon ng iyong asawa. Magpakalakas ka. Naipawalang bisa ko na ang kanyang pagkakakilanlan. Nakuha ko na rin ang pensyon mula sa hukbo. At ang aking asawa ay tuluyan nang namatay sa misyon na iyon. Kung gusto niyang maibalik ang kanyang pagkakakilanlan, tiyak na mahihirapan siya. Kini, ano man ang iyong desisyon. Laging nandito ako para suportahan ka. Pero sana bigyan mo rin ako ng pagkakataon na makasama ka. Kini, hindi ito dahilan para tanggihan mo ako. Kung wala na siya, mag-aalala ako na hindi mo siya malilimutan. Dahil ako ay buhay na tao. Paano ako makikipagkumpetensya sa isang patay na alaala? Pero hindi siya patay. Sa halip, magpapasalamat pa ako sa kanya. Salamat sa kanya dahil dinala kanya sa akin. Alam kong hindi ka pa handa para sa bagong relasyon. Pero bibigyan kita ng oras. Kung uwi ka kasama si Yang sa inyo. Kung malaman ni Lin Jianhua na wala ka na, baka hanapin niya kayo sa inyo. Kapag kinuha na nila si Yang, kaya muna tumira ka rito sa akin, okay? Sige, gawin natin ayon sa sinabi mo. Bilis. Ayusin ko na ang kwarto. Kain at inom kayo ng mabuti. Ito ang tiyuhin mo. Tiyuhin. O Ano ba? Hindi ba't napagkasunduan na noong kasal? Pagkatapos ng kasal, ibibigay mo na ang pera sa akin. Huwag mo akong pagtripan, yaw-yaw. Hindi mo ba kinuha ang pensyon ni Kingi? Nasaan ang pera? Hindi ko alam. Hindi talaga ibinigay sa akin ni Song Pingi ang pera. Hindi ba't pinapunta kita sa ospital para kunin ang pera? Nasaan na? Nasaan ang pensyon? Bakit puro diaryo? Manang, Kuya, may kailangan ka ba? malaki ang gagastusin sa kasal bukas. Ibigay mo muna sa akin ang pensyon ni Jianhua. Handa na para sa iyo, kuya. Gamitin mo na lang. Kung gagawin ninyo ang lahat, huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo kapag hindi ko na kayo pinahalagahan. Hindi ka rin masyadong malungkot na kapatid kahit nawalan. Nandito pa rin ako, kuya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sige, kuya. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Inasikaso ka o ang kapatid ka o? Buong umaga akong nagtrabaho. Gusto ba ninyong libre lang? Hindi niya ibig sabihin yon. May pera ako sa bahay. Kukunin ka onan gayon. Naku, walang pera. Bakit KPA ikakasal? Si Yao Yao ay napakaintindi. Siguradong papayag siya na magkaroon ako ng dalawang asawa. Pero biglaan talaga ang mga pangyayari ngayon. Kasalanan ni Song Pingi lahat ito. Nainggit siya sa akin. Mas maganda ang buhay ko kaysa sa kanyang pagiging balo. Kaya sinadya niyang pahirapan ako, Jianjun. Palayasin na lang natin siya. Para hindi na siya makikain ng libre dito. Huwag ka munang magalit. Bakit ngayon iba na si Yao Yao kaysa dati? Napakamatigas na ng ulo kung si Kingi ang nasa kalagayan ko. Siguradong maintindihan niya ako. Kingi. Hindi ako naging komandante. Pesensya na sa iyo. Okay lang, basta't ligtas kang nakauwi. Mas mahalaga yun kaysa sa pagiging komandante. Huwag kang malungkot. Yin yun. Ngayon ang ating unang gabi bilang mag-asawa. Gusto mo ba? Hindi pwede. Jianjun, ang tagal na nating naka-engage. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Ayaw mo bang magkaanak tayo? Nangako ako kay kuya na alagaan ko si Yao Yao. Basta mabuntis lang natin siya at manganak, babalik na ang lahat sa normal.
Oy, Hoy, nanay, tito, tita, ako si Lin Yin-yun. anong kailangan mo? Kahapon, umuwi si King Yi nagalit. Gusto ko lang malaman kung kailan siya babalik. Ngayon ang reception ng kanyang manugang, gusto ko kayong imbitahan. Maayos naman si Pingi sa amin. Bakit pa siya babalik para magtiis sa inyo? Iyak na galit pa si Kingi, pagkalipas ng ilang araw. Pupunta ako sa Song family pa sunduin siya. Pero ngayon, uwi muna tayo. Maghanda na tayo para sa reception. Kung hindi lang tumawag si King Yi ng maaga, at sinabi sa amin ang mga nangyari, hindi namin alam hanggang ngayon. Si Lin Jianhua, ang masamang tao. Nagpanggap pa bilang kuya niya para magpakasal. Anong mukha pa ang ipapakita mo sa amin? Hindi ko matitis ito. Pupunta ako sa Lin family ngayon din para ipaglaban si Kingi. Masaya naman kayong mag-asawa, kahit papaano. Nabigyan ng hustisya ang kapatid mo sa langit. Kawawa naman si Kingi. Bata-bata pia, naging biyuda na, yun. Ipakilala ko kay Kingi ang isang lalaki. Ano? Bata pia et gwapo. Huvak. Ang ibig kong sabihin, kakamatay lang ng asawa niya. Malungkot siya, hintayin muna natin gumaling ang loob niya. Sige, marami akong kilalang binata na naghihintay kay Kingi. Kailangan kong tulungan si Yao Yao na magbuntis agad. Para masuluhan agad si Kingi. Baka hindi vida si Kingi. Ako lang ang nasa puso ni Kingi. Hindi niya ako ipagkakanulo. Huwag na kayong umupo pa. Kain na tayo. Anak, bakit kayo nandito? Huwag mo akong tawagin kamag-anak. Nang pakasalan mo ang anak ko. Matiyak kang nangako sa akin na alagaan mo siya. Pero pinilit mo siyang umuwi sa amin. Ang Kingi is ang Kamag-anak, baka may hindi pagkakaunawaan ang pamilya Song. Hindi kailanman ng api ng kahit sino, namatayan lang ng asawa ang anak ko. Ninakaw ninyo ang dote niya. Pati itong singsing, binili ng manugang ko para kay Kingi. Ikaw ang kanyang kuya. Hindi mo man lang protektahan si Kingi. Sinadya mo kang mapahamak si Kingi at ang bata. Palaging nasa ospital, tao ka ba? Akala ko pareho kayo ng paningin ng kapatid mo. Pero pati ang singsing ng kasal. Ninakaw mo pa kay Kingi. nung buhay pa si Yinhua. Pinoprotektahan niya si Kingi ng husto. Pero pagkatapos niyang mamatay, ganito ang ginawa ng pamilya Lin. Kaya pala biglang na-hospital si Kingi. Akala ko dahil sa labis na kalungkutan, gusto na niyang mamatay. Pero ang totoo, pamilya Lin ang may kasalanan. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Noong nasa militar pa si Lin Jianhua, tinanggal na niya ang pagkakakilanlan ng kanyang kuya, pati ang mga dokumento, ay inilibing na ni Kingi sa kabaong. Ngayon na ang tamang panahon, harapin natin ang lahat. Palayain na si Pingi sa pamilya Lin, wala nang pag-usapan. Nung una, pinakasalan ng anak ko ang walang-wala si Lin Jianhua. Dumaan siya sa hirap sa inyong pamilya Lin. Pero hindi kami nagreklamo. Ngayong patay na si Lin Jianhua. Wala nang koneksyon ang anak ko sa inyo. Hindi pwede. Pinabayaan mo na si Kingi. Gusto mo rin bang pabayaan si Yao Yao? Hindi ka ba nahihiya sa mukha ng nanay mo? Nanay, asawa ka uzi Kingi. Hindi ko kayang panoorin siyang magpakasal sa iba. Hindi ka naman asawa ni Kingi. Anong karapatan mong pigilan siyang maging masaya? Lin Jianjun, alamin mo ang lugar mo. Kahit bukas magpakasal si Kingi sa iba, wala kang pakialam. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang magpakasal si Kingi sa iba. Nanay, ako si Lin Yinhua. Asawa ka uzi Kingi. Hindi pa ako patay. Yinyun, ano ang sinasabi Montag? Enga kasama, ako si Lin Yinhua. Ang namatay ay ang kuya kong si Lin Jianjun, hindi ako. Bakit ba lahat gustong agawin si Kingi? Ikaw si Lin Yinhua? Bakit mo ako pinakasalan? Pinakasalan kita dahil sa huling habilin ng kuya ko. Gusto niyang mabuhay ka ng maayos, ayokong magpakamatay ka. Kaya ko ginawa ito para protektahan ka. Naiintindihan mo ba? Haya ka, eray-eray. Lin Yinhua, kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko sasang-ayon na pakasalan ni Kingi ang anak mo. Nanay, tatay, ganito na ang nanay at asawa mo. Saan ka pa pupunta? Hindi ka una ha, nagkagawin ni Jianhua ang ganitong bagay. Kung malaman ito ni Kingi, masasaktan siya ng sobra. Sa tingin ko, ang mga Lin na ito, walang kwenta. Ginaganito nila si Kingi, tapos magkakasal pa. Kadiri. Tara na, umalis na tayo. Paano naging ganito ang lahat? Gusto ko lang protektahan sina Kingi at Yao Yao. Bakit naging ganito ang lahat? Kaya pala noong makita niya si Song Pingi, malaki ang reaksyon niya. Ano ang narinig mo kanina? Kaya pala noong unang makita ni Lin Yaoyang, tinawag niya itong Papa, at natural na natural ang tawag. Papa. Kaya pala noong kasal namin, nakita niyang nagpakasal muli si Song Pingi. Umiyak siya ng sobra. At Wang, bakit nagpakasal muli si Kingi? Saan siya pumunta? Yun pala, patay na ang minamahal ko, ang asawa ko.
Kapatid pala niya ito. Yaw, pesensya na sa'yo. Kahit ano ang gusto mo, gagawin ko. Basta mabuhay ka ng maayos. Kahit ano ang hilingin ko, gagawin mo. Basta huwag lang tayong maghiwalay ni Kingi. Kasal na ako kay Lin Yanhua ngayon. Nawalan na ng dangal, mas mabuti pang magkaanak. Para mayroon akong sandalan sa pamilya Lin, gusto ko. Magkaanak tayo. Hindi pwede ngayon, kung mabuntis ka ngayon. Masasaktan si Kingi kapag nalaman niya. Hindi ko kayang mawala si Kingi. Nasa isip mo si Pingi? Hindi ka na hiya? Noon, pinilit mong palitan ang identidad para pakasalan si Yaw. Ngayong lumabas na ang katotohanan, nawala si Pingi. Bakit mo zasaktan si Yaya? Nanay, mahal na mahal ako ni Kingi. Hindi niya ako iwan sa ganitong panahon. Si Kingi lang ang gusto ko sa buhay ko. Siya lang ang pakakasalan ko. Pinakasalan ko si Yaw. Para matupad ang huling habilin ng kuya ko. Sinusunod mo ang kuya mo, pinoprotektahan mo ako, pinakasalan mo ako. Pinagawa ka ba niyang makipagtalik sa akin? Nawala mo ang dangal ko. Sabi mo mahal mo lang si Song Kingi habang buhay. Anong gagawin ko? Yaw. Kung makikita mo ulit si Song Pingi, magpapakamatay ako. Nakalimutan mo na ba ang huling habilin ng kuya mo? Bakit hindi mo pa hinaharap si Yaw? Sig, pangako hindi ko hahanapin si Kingi. Ibaba mo muna ang kusilyo. Okay na, wala na kayong problema. Pero meron pa ako. Political Commissar, bakit ka nandito? Pagkatapos ng investigasyon, kami, Lilihua, gumamit ng pangalan ng kapatid na si Lin Jianjun. Ang itaas ay nagpasya ng parusa. Inanggalan ng katayuang militar si Lin Jianhua. At lahat ng benepisyo, ang kasal ninyo ni Song Kingi sa militar, ay nawalan na ng bisa. Maging maingat ka sa hinaharap. Bakit ka pinakirapan? Napapanatilihin ako ni Lin Jianhua. Nawala na ang kanyang katayuan at posisyon. Nagastos na ang saving sa kasal. Mas mabuti pang magpakasal ako sa iba. Hahanapin ko si Kingi para magpakasal ulit. Hindi ko siya pababayaan. Lin Yanhua, tumigil ka. Nanay. Ang anak kong si Pingi, nasira mo ang buhay niya. Umalis ng bahay hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Tapos hanapin mo pa siya. Papatayin kita. Kingi, Ano? pasensya na, nagkamali ako ng tao. Nasaan na ba talaga si Kingi? Kasamang Song Kingi, pakasalan mo ako. Sisiguraduhin kong mamahalin kita tulad ng dati. Paghihirapan ko ang pera para sa pamilya. Ibibigay ko ang pinakamaganda sa'yo. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. CJ, Kung noon lang ako naging matapang, baka hindi. Nasaktan ng ganito. Buti na lang hindi pa huli ang lahat. Iingatan kita. Hala Kingi. Makakabawi ka rin. Kuya Kian, hindi mo na kailangan gawin ang lahat ng ito para sa akin. Sobra na ang nagawa mo para sa akin. E di, shape therapy na lang. Gusto mo bang kumain ng pata mamaya? Yan, tara, sama ka sa pagluluto. Yan, bilis, upuan mo si mama. Mama. Tikman mo. Ako ang gumawa. Ito ang ginawa namin mag-ina ni Yang. Ginawa natin ito ng magkasama, hindi ko lang alam kung masarap. Masarap. Papa, ang galing natin. Yan, ako hindi pa ako. Hindi mali, Papa. Kuya Kian, naisip ko na. Pakasal na tayo. Naghintay ako ng matagal para sa araw na ito. Yihi. Kingi, alam kong sumagot ka sa akin ngayon. Para magkaroon ng ama si Yang. Pero okay lang, hindi ako magaling sa mga sweet words. Pero ipapakita ko sa mga gawa ko na tama ang desisyon mo. Okay. Jianhua, ang tahimik sa bahay na ito. Tignan mo, mas maganda ngayon, di ba? Kingi,
Lin Yinhua, ganito ang nangyari. Dahil sa sarili mong mga pagkakamali. Ngayon ka pa nagpapanggap. Umalis ka. Dahil sa iyo kaya umalis si Kinyi. Kinyi. Kinyi, nasaan ka? Miss na Miss kita. Yang gusto mo ito. Gusto KO. Pero Papa P, ang dami na nating binili ngayon. Huwag NAITO. Kuya Kian, hindi mo na kailangang bilhan kami ng marami. Sobra na. Kinyi, ang dami kong pera. Kaya kong bilhin ang buong mall. Huwag kang mahiya. At bukod pa, ang pera ko sa hinaharap ay para sa'yo rin. Hindi na kailangang paghiwalayin ang ating mga bagay. Kuya Kian, malaking negosyante ka na ngayon. Mas bagay sa iyo kapag suot mo ito. Ito ang regalo mo sa akin. Ipak mo na lahat ng ito. Bayad na po ang nekti. Binayaran na ng asawa ninyo. 100 piso para sa radyo. CJ. Tara na. Alis na. Boss, isang kahon ng sigarilyo. Kinyi. Kuya Kian, may espesyal ba ngayon? Ang sikreto mo. 3, 2, 1. Tada. Noong nalaman kong magpapakasal ka ulit, sinimulan ko ng idisenyo ang kasuotang pangkasal na ito. Naaalala kong sinabi mo sa akin na gusto mo ng isang malaking kasalang kanluranin. Pagkatapos nating ikasal, magkakaroon tayo nito. Kinyi, huwag kang umiyak. May nagawa ba akong mali na nagalit ka? Kinyi, huwag kang umiyak. Naalala ko lang ang ilang bagay. Maganda ba? Kinyi, wala akong anuman ngayon. Kaya simpleng kasalan lang ang maibibigay ko sa iyo. Bukas, magkakasama tayong kakain, lahat ay simple. Okay lang, hindi ko pinapansin ang mga ito. Basta't kasama kita. Kinyi, maniwala ka sa akin. Bibigyan kita ng mas magandang buhay sa hinaharap. At saka tayo magkakaroon ng kasalang kanluranin. Noong ikinasal ako kay Lin Jianhua, akala ko magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Nang malaman ko ang balita ng kanyang pagkamatay, nasiraan ako ng loob at gustong magpakamatay. Nang maglaon ay nalaman kong nagpanggap siyang patay at nagpakasal sa iba, nakita ko siyang paulit-ulit. Na hindi pinapansin kami ng anak namin. Doon ako tuluyang sumuko. Akala ko, hindi na ako makakabangon sa buhay na ito. Pero ikaw, paulit-ulit mong pinatunayan ang iyong nararamdaman. Kaya unti-unting bumalik ang aking sarili. Kinyi, handa ka bang maniwala sa akin? Kinyi, handa ka bang pakasalan ako? Ginoong Ki, sana igabayan mo ako. Sana'y gabayan mo rin ako. Pagkatapos ay tumakas sila mula sa hawla at bumalik sa kapatagan. Malayang lumilipad. CJ.
Kinyi, tulog na si Yang Yang. Kakatulog lang. Ito ang araw na ipinakalkula ko. Makalipas ang kalahating buwan ay isang magandang araw, okay ba sa'yo? Kuya Kian, ikaw na ang bahala sa mga ito. Aalis na muna ako, magpahinga ka muna. Kuya Kian, manatili ka na. Kinyi, kaya kong maghintay. Kuya Kian, nagpakasal na tayo sa papel. Tayo ay tunay na mag-asawa, hindi ba? Kinyi, Yinhua. Kinyi, nakauwi ka na. Hindi ikaw siya. Yinhua. Asawa mo ako ng ayon sa batas. Umalis ka. Kung hindi dahil sa'yo. Bakit iwan ako ni Kinyi? Kasalanan mo lahat ito. Pagkatapos ng araw na iyon, lalong tumibay ang samahan namin ni Kian. Sabay kaming nagluluto. Sabay naming dinadala si Yang Yang sa pamimili. Sabay naming inaayos ang aming bahay bata. Ah, ito pala ang loko-loko. Kaya pala hindi kita mahanap. DMOAKO mahuli. Kinyi, bukas ikakasal na tayo. Inimbitahan ko na ang mga magulang mo at nakapag-book na rin ng paborito mong hotel para sa kasal. Pero parang hindi pa rin totoo sa akin na makakasalan ko ang taong minahal ko ng 9 na taon. Eh kung ganito, Yelare, hindi pa rin totoo. eh kung ganito, Dapat ganito. Yinhua. Lumabas kayong lahat. Maari ka bang magising sa katotohanan? Kinyi, ikakasal ng gayon. Paano pwedeng mangyari yon? Sasabihin ko sa'yo, Kinyi. Galit lang sa akin yon, kaya hindi umuwi. Paano siya ikakasal? Tingnan mong mabuti, ano ang nakasulat dito. Hindi ba't imbitasyon lang, to? Paano ikakasal si Kinyi? Hindi pwede, talagang hindi pwede. Pupunta ako kay Kinyi. Hindi ko hahayaang ikasal siya. Dumating na ang nobya. Oh, pinagbabautan ang boski dahil sa paghawak ng kagandahan. Tara mga kasama, kumain na ng mga candy. Kinyi. Ula ka ba? Hindi mo ba nakikita ang daan? Pasensya na, pasensya na. Pasensya na. Kinyi, dumating na ang nobya. Oh, Kinyi, Ang ganda ng nobya. Sa magandang araw na ito, nagkakasama-sama tayo. Kinyi. Nasaan ka na ba talaga? Sabay nating saksihan ang kasal ng binata na si Kian at ng nobya na si Song Pinyi sa kanilang masayang pagsasama. Sige. Sino hindi pulubiyan? Lumabas ka. Ngayon, palitan ng mag-asawa ang kanilang mga sagisag ng pagmamahalan. Ang mga singsing na simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Kinyi. Paano mo nagawang pakasalan ang iba? Nanay, tatay, patingin lang ulit kay Kinyi.
Yu, ang aming kingi, ay wala nang kinalaman sa inyong pamilya Lin. Lin Jianhua, huwag kang magingay dito. Huwag ka nang bumalik, hinding-hindi namin. Sasabihin sa'yo ang tungkol kay Kingi. Para itulak muli ang aming anak sa impyerno. Tatay, alam ko na ang pagkakamali ko. Gusto kong bumalik si Kingi. Karapat dapat KBA? Umalis ka na at huwag mo na akong makita. Kingi. Kingi, nasaan ka ba talaga? Kingi, hirap na hirap kitang hanapin. Paano mo nagawang maging asawa ng iba? Hindi tama. 2. Kingi, galit lang to sa akin. Sinadya niya to. Kingi, hintayin mo ako. Sunduin na kita pawi. Halik. Halik. Batiin natin ang mag-asawa. Hingi, nanunumpa ako. Aalagaan kita ng mabuti. Pati na si Yang Yang. Hindi ko hahayaang magdusa kayo. Kingi, sunduin na kita uwi. Ano ang ginagawa niyo? Asawa ko, yung nasa loob. Sinusundo ko ang asawa ko. Bakit niyo ako pinipigilan? Sige nge, Song Kingi ay unang kakibig. Ni Boski sa loob ng maraming taon. Karapat-dapat ka ba? Lumitaw sa kasal ni Boski? Gusto mo bang mamatay? Papasok ako. Susunduin ko ang asawa ko. Papasok ako. Layas. Ang asawa ni Song Kingi ay namatay sa serbisyo. Walang hiya ka. Nagkukunwaring may koneksyon at naninira ng puri. Umalis ka. Pero kilala ko talaga si Song Kingi. Papasukin niyo ako. Hayaan inyo lengekang. Makausap siya sandali. O kaya, sabihin niyo sa kanya. Na nandito si Lin Jianhua sa labas. HMP. Layas. Aw ng kasayahan, nagpapanggap na patay, nakakasama talaga ng loob. Oo, parang nakita dati, baka. Alam din niya ang tungkol sa peking pagkamatay ko. Siya nga. Tama, Lin Jianhua. Jianchen, paano mo nalaman? Hindi ba't patay na si Lin Jianhua? Hey! Noong nakaraan lang, laganap ang balita tungkol sa peking pagkamatay. Siya nga, nagpanggap bilang kanyang kuya para pakasalan ang hipag, AME. Nalathala pa ang litrato niya sa dyaryo. Siya nga, ganyang klase ng tao ka. Nangangahas ka pang humarap kay Song Kingi. Ginawa mo ang kahihiyang iyon. Nadungisan mo ang pangalan ng buong pamilya. Kung ako sa'yo, matagal na sana akong namatay, nakakasama ng loob, umalis ka na, kung hindi. Huwag kang magalit kung gagawan ka namin, lumayas ka, ngayon din. Kapag nakita kitang nanggugulo uli, ay Boski at Misong, isang bises pa, babatuhin kita. Lumayas ka na ngayon din. Bakit dumating si Lin Jianhua? Hindi ko pwedeng malaman ni Kingi ito. Kuya Kian, ano nang nangyari sa iyo? Ano nang iniisip mo? May nangyari ba sa labas? Wala. Malapit na lang magsimula ang handaan. Kingi. Bumalik ka na. Subukan mo ang bagong damit na ginawa ko para sa iyo. Marami pa namang damit ako. Bakit ka pa gumaba? Ikaw kasi, palaging pinipili mo ang madidilim na damit para madaling labhan. Nakakasawa tingnan. Kaya gumawa ako ng light colored para sa iyo. Subukan mo. Salamat Kingi, nahirapan ka pa. Ikaw, kinuha mo ang asawa ko. Ang kit-kite mo. Ang kit-kite mo. Ikaw ang kumuha kay Kingi. Sa akin, ikaw ang naghiwalay sa amin. Lin Jianhua, Ikaw ang hindi marunong magpahalaga. Kaya iniwan ka ni Kingi, kasalanan mo rin. Hindi impossible. Hindi ganito. Jianhua, Nandito ako. Halika na. Ikaw nasa ako, Peso. Gusto mo siyang kunin sa akin. Gago ka. Kingi, bakit bigla mo akong binigyan ng banyo? Ang ganda ng borda. Kaya, dami mo regalo sa akin. Kaya nagburda ako ng panyo bilang pasasalamat. Hindi na kailangang magbilangan. Alam ko, pero gusto kong gumawa ng para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Alam ko, pero gusto kong gumawa ng para sa iyo. Nagustuhan mo ba? Gusto ko, sobrang gusto ko. Salamat. Ang bait mo talaga, Kingi. Hindi ka karapat-dapat banggigin ang pangalan niya. Sa hinaharap, lumayo ka sa kanya at kay Yang Yang. Anak, ako, si Kingi at ang anak namin. Basta gusto lang ni Yang Yang na sumama sa akin. Iyak na sasama rin sa akin si Kingi. kung gusto mong manatili si Kingi, Ibalik mo sa akin si Yang Yang. ibalik mo sa akin ang anak ko. Nagtatanong ka ba sa akin? Makinig kang mabuti. Kahit si Yang Yang o si Kingi man, wala kang makukuha sa akin. Ninakaw mo na ang asawa ko. Ngayon anak ko pa? Talagang wala kang konsensya. Dadalhin ni Yang Yang ang dugo ko at ni Kingi. At hindi ito mawawala kailanman. Ikaw, malaking negosyante. Bala ka pa aring anak?
At ngayon, Gusto mo pang maging ama ng anak ng iba? Hindi ka mamahalin ni King Yi. Ako lang ang minahal niya nung nalaman niyang patay na ako. ilang bises siyang nagtangkang magpakamatay. Ang samahan naming dalawa. Hindi mo kayang pantayan. Magbulag-bulagan ka na lang. Kahit anong isipin mo, si Yang Yang ay anak ko na ngayon. At si King Yi ay asawa ko. Wala ka nang kinalaman dito, Lin Jianhua. Kung magkakagulo ka pa, ipaparamdam ko sa iyo ang kakayahan ko. Umalis ka na, huwag kang magpakita sa harap ko. Panaginip mo yan. Ako lang ang mamahalin niya. Kami. Hindi maghihiwalay kalanman. King Yi, bumalik ka na. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Jianhua, sabi mo paglaki ng anak natin. Ano kaya itsura natin pagtanda? Sasamahan mo ba kami? Ng anak natin palagi. Siyempre, ang una kong tungkulin ay protektahan kayo ng anak mo. Siguraduhin lumaki siyang malusog at panatilihing buo ang pamilya natin. Hindi tayo magkakawatak-watak. Swerte ko talaga at napangasawa kita. Sverte ka o rin nanapanga sa vakita. Jianhua, tulungan mo kami. Yang Yang, huwag kang matakot. Darating na si Papa para iligtas tayo. Ganito ka ba mag-alaga ng bata? Pag may problema, nagtatago ka lang sa loob. Hindi ba't napagkasunduan natin? Na magkasama tayo palagi? Bakit ka umalis ng mag-isa? Galit ka pa ba sa akin? Siguradong ipapaliwanag ko sa iyo ang dahilan. May intindihan Montag ako. Huwag hayaan si Lin Jianhua na makita si King Yi. At saktan siya. Sisiguraduhin kong protektahan sina King Yi at Yang Yang. Bakit ka nakatayo lang sa pinto at hindi pumasok? Ay. Akala ko kasi dahil gabi na, hindi ka na maghihintay sa sala. Natulog na ba si Yang Yang? Kakatulog lang ni Yang Yang. Masaya siya kanina. Nga pala, Kuya Kian. Kanina. Bakit ang tagal mong umuwi? May problema sa kumpanya, kakatapos lang ayusin. Kung gabi na ulit ako uwi, matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin. Kuya Kian, ano iyang hawak mo? Ito'y mga kakanin nakita ko sa daan. Alam kong mahilig kayong dalawa sa matatamis. Kung ang nagbat makasi. Salamat, Kuya Kian. Hindi ang pagpapakasal sa'yo. Ang pinakamalaking swerte ko sa buhay. Pagbubutihan ko ang pag-aalaga sa inyong dalawa. Hindi ko kayo bibigyan. Dahil sa mga nangyari sa pamilya Lim, si Yang Yang sa murang edad ay nakaranas na ng hirap. Buti na lang nandyan ka. Pamilya tayo, huwag kang magsalita ng ganyan. Masaya akong alagaan kayong dalawa. Kuya Kian, gabi na, matulog na tayo. CJ, hindi ko hayaang maapektuhan ang pakiramdam ni King Yi. Dahil sa mga problema ng pamilya Lin, marami na siyang pinagdaanan. Sa mga susunod na araw, puro ginhawa na lang ang mararanasan niya. Mahal, halika, tikman mo ang almusal na ginawa ko. Wu tatay, ang dami mong nagawa. Mukhang masarap lahat. Kapag malaki na si Yang Yang, ituturo ko rin sa kanya, gusto mo. Pagdating ng panahon, makakapagluto na si Yang Yang para kay nanay. At sa mga taong mahal niya ng masasarap na pagkain. Sige, kapag malaki na ako, ituro mo sa akin, tatay. Sige na, Yang Yang, kain na. Kuya Kian, bakit ang dami mong ginawa? Maaga akong nagising kaya marami akong nagawa. Ito, kaninang umaga ko pa binili sa palengke. Sopas nagawa sa native na manok. Masarap talaga, pabayaan mo munang lumamig bago inumin. King Yi at Yang Yang. May isang bagay ako na gusto kong pag-usapan sa inyong dalawa. Kamakailan, medyo magulo sa lungsod. Huwag muna tayong lumabas para maglibang. Kung gusto ninyong maglaro, dito na lang tayo sa loob ng subdivision. Kapag mukha na ang gulo sa labas, sa labas. Papa, pag-uwi mo, dalhan mo ako ng masarap na pagkain. Sige, pangako ko yan sa'yo. Kuya Kian, kung pupunta ka sa trabaho, mag-ingat ka. Hintayin ka namin ni Yang Yang dito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Kain na. Okay lang ako. Sumasakit lang ang tiyan ko kanina. Dalhin na kita sa ospital para ma-check up. Mahal, huwag kang matakot. Aalagaan kita ng mabuti. Song King Yi. Opo, doktor. Ano po ang nangyayari sa asawa ko? Kaninang umaga, bigla na lang siyang nanghina at nagsuka. Okay lang po ang iyong asawa. Huwag kayong masyadong mag-alala. Bakit po bigla siyang nanghina? Hinabati ka o kayo. Magkakaroon kayo ng bagong miyembro sa pamilya. Ano? Kuya Kian, magkakaroon tayo ng sariling anak. Totoo ba ito? Magkakaroon tayo ng bagong miyembro sa pamilya. Siyempre, totoo yan. Magiging ama ka na. Magkakaroon tayo ng sariling anak. Mahal. Huwag kang mag-alala.
Aalagaan ko kayong mabuti. Kayo, Ginang, gising na po kayo. May nakakamdaman po biya kayong. Hindi comfortable sa katawan? Ito pong lugaw ay para sa inyo. Sabi po ni Ginong Ki, buong umaga kayong hindi kumakain. Kumain muna po kayo and gelugaf. Mahal, Ginong Ki. gising ka na. Okay ka lang ba? Nanay, sabi ni Papa magkakaroon ako ng kapatid. Totoo ba? Yang, magiging kuya ka na. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Protektahan ko ang aking kapatid. Magiging mabuting kuya ako. Ang galing mo, Yang. Mahal, may nararamdaman ka bang hindi komportable? Sino sila? Ito ang mga kasambahay na kinuha ko para alagaan ka. Sila ay 4 na may karanasan. Tiyak na alagaan ka at ang iyong anak. Hindi kaya masyadong halata? Baka may masamang epekto. Sige, mauna na kayo. Siege, Ginong Ki. Basta maalagaan ka, hindi mahalaga ang iba. Para hindi makapagsamantala si Lin Jianhua. Pinatibay ko rin ang seguridad malapit sa villa, mahal. Ipagtatanggol ko kayo ng anak mo. Lin Jianhua, mag-isa ka na lang dyan sa labas, lumuhod ka. Ilang araw na akong nakaluhod dito. Bakit hindi lumalabas si Kinyi? Baka talagang hindi mali. Baka si Kinyi ay kinulong ng lalaking apelidong Ki. Sasagipin ko siya. Yinhua. Bakit ka nandito, Yinhua? Hinahanap ka ng nanay at ni Yao Yao. Bilis. Uwi na tayo, anak. Sasagipin ko hindi, huwag. Huwag mo akong iwan. Kinyi, bumalik ka na, Kinyi. Jianhua, kamusta ang pakiramdam mo? Hindi maganda, wala ka. Hindi talaga ako okay. Tama yan, Jianhua. Aalis na ako. Huwag kang umalis, Kinyi. Pakinggan mo ako, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pakinggan mo ako, Kinyi. Kinyi. Jianhua, ikaw ang unang nandaya, tatalikuran kita, simula ngayon. Maghiwalay na tayo, huwag ka nang babalik. Guluhin ang aming buhay. Huwag. Kinyi, huwag kang umalis. Kinyi, huwag mo akong iwan. Huwag. Huwag mo akong iwan, Kinyi, bumalik ka. Kinyi, huwag mo akong iwan. Lin Jianhua, tingnan mong mabuti. Zinobea talaga ako? Narinig mo na ba? Yung Zuyaya na yun. Siya ang nangakit sa bayaw niya. Pinapanggap niya na asawa niya ang bayaw. At nakipagtalik pa sa bayaw, nagpakasal pa. Hindi sa usali ko, napagandang pinagalitan siya. Ang dalawang to, talagang walang hiya. Kung ako yan, kukuha ako ng lubid at magpapakamatay na lang. Wala na akong mukhang maihaharap sa mundo. Kasalanan ito ni Lin Jianhua at ni Song Pingyi na napakaganda. Sila ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. Ngayong nasira na ang pangalan ko, kailangan kong pakasalan si Lin Jianhua. Magkakaroon kami ng anak para mabuhay ako sa gitna ng mga tsismis. Kahit gaano kahirap ngayon, kailangan kong tiisin muna. Ikaw pala? Bakit ka nandito? Yinhua. Ako ang nagdala sa'yo dito. Zisong Kinyi, hindi ka man lang niya inalagan. Nakita kitang umiyak at himatayin sa may pintuan. Ngayon, ako na lang ang may pakialam sa'yo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Dahil sa huling habilin ng kuya ko, kaya ako napunta sa ganito. Kaya ako iniwan ni Kinyi. Ayo ang humiwalay sa amin ni Kinyi. Pupunta ako kay Kinyi ngayon din. Huwag, Yinhua. Hindi mo siya pwedeng puntahan. Nagpakasal na si Song Pingyi. May bagong pamilya na siya. Hindi na siya babalik. Alam ko, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Pero galit lang si Kingi sa akin. Ipapaliwanag ko lang sa kanya ang lahat. Ayos na yon. Pagbibigyan niya ako. Umalis ka sa harap ko. Buntis na si Song Pingyi. Ano? Imposible. Nagsisinungaling ka lang. Paano magkakaanak si Kinyi sa iba? Ako lang ang mahal niya, ako lang. Lin Yinhua. Ang tangga-tangga Montag. Matagal ko nang nalaman. Si Song Jing-i at si Kian. Magkasama silang lumaki. Matagal nang may gusto sa kanya si Kian. Ngayong wala ka na sa pagitan nila. Masaya na silang namumuhay.
Hindi na siya babalik. Hindi totoo yan. Yinhua. Ako na lang ang meron ka ngayon. Nagpakasal na si Song Pingi. May bagong pamilya na siya. Hindi na siya babalik. King Yi, bakit? Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi ba't napagkasunduan nating magsasama tayo palagi? Bakit Montag ako ginaganito? Yinhua, nandito ako para sayo, ganito. Magpakasal tayo, pag nagkaanak tayo, makakalimutan mo siya. Hindi pwede. Pupunta na ako ngayon kay Kinyi para magpaliwanag. Siguradong patatawarin niya ako at may anak pa kami. Oo, si Yang Yang ang anak namin ni King Yi. Dahil kay Yang Yang. Siguradong patatawarin niya ako. Pupunta na ako sa kanya ngayon. Siguradong patatawarin niya ako. Hindi mo gagawin yon. Umuwi ka. Nanay, Walang hiya ka. Nagpanggap ka bilang kuya mo para pakasalan ang hipag mo. Ang laki ng ginulo mo at may mukha ka pang. Hanapin si Song Pingi. Bakit ako nagkaroon ng anak na tulad mo? nanay, galit lang si King Yi sa akin. Pag nagpaliwanag ako, okay na at Kapag nakita ako ni Yang Yang, siguradong matutuwa siya. Lumuhod ka sa loob at mag-isip kang mabuti. Dahil sa'yo, napahiya ang pamilya natin. Ako, ang ina mo, napahiya rin. Mag-isip ka. Pag-isipan mo ng mabuti hanggang sa... Maliwanagan ka. Nanay, bakit hindi mo ako naintindihan? King Yi. King Yi, nakamali ako, King Yi. Talagang parusa ang anak na to. Maam, handa na ang merienda. Pahinga muna kayo ni Bunso. Kumain kayo para lumakas. Mas maganda ang maraming pahinga sa early pregnancy. Sige, Yang, kumain muna tayo. Yay, kakain na. Tita, tong filling bago to asayakin. Masarap yay? Opo, Bonso, mabango ang filling. Tikman niyo po. Yang. Okay lang yan, mahal. Sabi ng doktor na agapan naman. Allergic ako sa mani. Kaya hindi ko pinahawak kay Yang Yang. Na kahit ano na may mani. Ngayon lang nangyari to. Huwag kang matakot, mahal. Magiging okay si Yang Yang. Nagpadala na ako ng tao para mag-imbestiga. Malapit na nating mahuli ang taong iyon. okay na ang bata. Maghintay lang ng 4 na oras bago siya pakainin ulit. Yung madaling tunawin lang. Kayong mga magulang, hindi man lang nakiingat. Buti na lang at dumating tayo ng maaga. SA susunod. Dapat bantayan ninyo ng mabuti ang bata. Sige Dok, nakuha na namin. Bakit may peanut butter sa bahay? Noong naghara ko, tinuruan ko kayo at sinabing allergic ang misis at ang bata. Sa mga ganitong bagay. Bakit nandyan pa rin? Mr. Ki, kahabagan po. Misunderstanding lang ito, Mr. Ki. Marky, nalaman na namin ang totoo. Suya Oyaw, may magandang tiyahin ka talaga. Tiyay, tulong ng Montag ako, please. Kasalanan ni Song Kingi na yun, ang ganda-ganda niya. May asawa na, nanliligaw pa sa akin. Ngayon, ang puso ni Jianhua nasa kanya na. Wala na akong mukhang maihaharap sa barangay. Mas mabuti pang mamatay na lang ako, yaw-yaw. Huwag kang padalos-dalos. Talagang walang hiya ang taong yun. Tutulungan ka ng tiyay mo, huwag kang mag-alala. Nga pala, Song Kingi. Allergic siya sa mga mani at iba pa. At ngayong buntis siya. Hindi siya pwedeng uminom ng gamot. Baka pwedeng lagyan mo ng mani. Ang pagkain niya, Para ganito. ang anak niya ay... Muntik mo nang patayin ang asawa ko. At ang 2 kong anak. Babayaran mo ito. Wag po, Mr. Ki. Nakamali po ako. MRKB. Ang bagay na ito. Huwag dapat malaman ng misis. Opo. Pasensya na, Kingi.
Ako ang nagkulang at nasaktan si Yang Yang. Pinapaalis ko na ang lahat ng mga yon. Hindi na ito mauulit, sigurado ka dyan. Kailangan kong magpadala ng babala sa mga Lin. Kung hindi, si Lin Jianhua na yon. Siguradong hahanap ng paraan para saktan sila. Zeno kayo? Nandiyan ba si Lin Jinhua? Ako siya. Ano ang kailangan ninyo? Pinadala kami ni MRK para sabihin sa iyo, kung sakaling. Muling saktan ninyo si MRS Song at ang bata. Babayaan ninyo kay MRK. Hindi na namin gagambalain. Si Kingi at ang bata. Pakiusap. Patawarin ninyo kami. Magstay kayong dalawa sa paligid. Bantayan ninyo ang mga Lin. Babalik ako para mag-report. Opo. Nane, okay ka lang biye. Kasal na si Kingi. Bakit hindi mo maintindihan? Basta makukuha ko si Yang Yang. Tiyak na babalik si Kingi. Miss na miss ni Yang Yang ang tatay niya. Hindi niya ako tatanggihan. Nanay, huwag kang makialam. May paan ako. Kuya Kian, mamaya lumabas tayo. Sa tingin ko si Yang Yang. Halos gumaling na rin, sabi ng doktor, stable na rin ang baby. Kung hindi tayo lalabas, mabubulok na ako, tingnan mo. Gusto rin ng baby na lumabas. Sige, mamaya tayo lalabas. Yang Yang, mamaya pwede na tayong maglaro. Yihi. Pwede na tayong lumabas. Maganda ito, hindi lang alam kung lalaki o babae. Okay lang kung lalaki o babae. Basta katulad mo ang pinakamaganda. Nene. Kung lalaki, pwede kaming magtulungan na protektahan ka. Kung babae, pwede ko ring protektahan kayong dalawa. Sige, sabay-sabay nating hintayin ang pagdating niya. Sige, ipapak mo na lahat ito. 16.5, sir. Bakit ang dami mong binili? Hindi pa natin alam kung lalaki o babae, saka. Mabilis lumaki ang bata. Dapat meron parehong panlalaki at pambabae, handa na lang. Sige, sundin kita. Yang Yang. Halika dito. Kuya Kian, ano ang tinitingnan mo? Wala, tingnan mo kung may iba pang kailangang bilhin. Tapos bibilhin na natin. Lumabas si Yang Yang para maglaro. Kukunin ko si Yang Yang. Delikado rin sa labas. Sige, bilisan mo, titingnan ko kung ano pa ang kulang sa bahay. Yang Yang. Lin Jianhua talagang. Hindi ka nawawala. Umalis ka. Hahanapin ko ang anak ko. Si Kingi na yon, asawa ko na. Anak ko si Yang Yang. Ano nang ipaglalaban mo sa akin? Azawa ka o si Kingi. Ikaw ang kumuha sa kanya at sa bata mula sa akin. Noon ay dati, ikaw mismo. Hindi mo pinahalagahan si Kingi at paulit-ulit mo. Sinaktan sila. Ngayon, nawalan na siya ng pag-asa sa'yo. Nakita niya ang tunay mong pagkatao, lahat ito ay dahil sa sarili mong gawa. Ano naman gayon? Ipapaliwanag ko kay Kingi. Maintindihan niya ang hirap ko. Dadalhin niya ang anak namin. At babalik sa akin, magkakasama ulit tayo. Hindi mangyayari yan. Buntis na si Kingi ngayon, anak ko. Hindi ko hahayaang saktan mo silang tatlo. Lin Jianhua, nang piliin mong magkunwaring patay. Sa sandaling yon, wala ka ng pagkakataong bumalik kay Kingi. Hindi pwede. Patatawarin ako ni Kingi. Hoy, kasama, hindi ka pwedeng pumasok. Umalis ka, nasa loob pa ang asawa ko. Hindi ko siya pwedeng. Iwanan mag-isa sa loob. Kumalma ka, tumawag na kami ng pulis. Paparating na sila, delikado kung papasok ka. Buntis ang asawa ko, kung mamatay siya, mamatay na rin ako. Sabay kaming mamamatay, umalis ka. Kingi, nasaan ka? Ang makapal na usok, hindi makita. Kingi. Kailangan kong pumasok. Jianhua, hindi ka pwedeng pumasok. Delikado sa loob. May kanasan ako sa pagliligtas sa digmaan. Walang makakapigil sa akin. Nailigtas si Kingi na mas mabilis. Ako lang ang makakaligtas kay Kingi. Umalis ka. Jinhua. Para iligtas si Pingi, handa kang mawalan ng buhay.
King Yi, nasaan ka na? Hintayin Montag ako. Ililigtas kita. Kinyi, natagpuan na kita. Ingat. Kinyi, nasaan ka? Lin Yinhua. Bakit Montag mahal na mahal si Song King Yi? Ang liit-liit niya. Para sa kanya, handa kang mapahamak, pumasok sa apoy. Pero dati, ako ang pipiliin mo. SA Puso Montag BA. Hindi ako kailanman makakapantay sa kanya. Sayang, Lin Jianhua, ang niligtas mo. Ay hindi si Song Pingyi. Isang tao lang nakahawig niya. Tumakas ka para lang makita siya. Ayaw mong sumuko, ngayon, papaniwalain kita. Dadalhin kita pabalik, ako lang ang pakakasalan mo, at magkakaanak tayo. Ang ating anak. Ito lang ang paraan. Para makapagtayo ako ng matatag sa pamilya Lin, lahat ito ay utang mo sa akin. Yinhua gising kana. King Yi. Inyi, nasaan siya? Okay ba siya? Ganito na ang nangyari. Siya pa rin ang iniisip mo. Mabuti, kahit ako ay okay, siguradong okay din siya. Nailigtas ko si King Yi. Iyak na patatawarin niya ako sa mga nagawa kong pagkakamali. Lin Yinhua, huwag kang mangarap. Ang taong iyong iniligtas, Hindi si Song King Yi. isang tao lang nakahawig niya. Ano ang sinasabi mo? Paano nangyari yun? Nasaan na ngayon si King Yi? Sabihin mo sa akin, pupuntahan ko siya. Okay siya, pero hindi na niya kayang patawarin ka. Suyaw-yaw, mag-ingat ka sa pagsasalita. Nasaan na siya? Hahanapin ko siya. Lin Yanhua, anong mukha pa ang meron ka? Para harapin siya. Si Qian ay kasama ni Song Pingyi. May mga bodyguard siyang kasama. Alarm Montag BA. Nitong mga panahong wala ka sa bahay, si nanay. Anong klaseng buhay ang dinanas niya? Ikaw ba? May pakialam ka ba sa pamilya? Huwag kang makialam. Kapag dinala ko na sina King Yi at ang bata, iyak na hihingi ako ng tawad kay nanay at patatawarin niya ako. Sobra lang ang pagmamahal ko kay King Yi. Lin Yinhua, may muka KPA Beng. Sabihin yan. Wala kang hiya. Kanino ka naging tapat? Wala kang natupad sa kanino man. Tama na. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Wala akong oras. Pa sa mga walang kwentang salita mo. Si Song King Yi, NASA Hospital din ito. Lin Yinhua. Lumabas ka na Lin Yinhua. Tulungan Montag sila. Malaki ang apoy sa loob at may mga pagsabog. Anong gagawin mo sa loob? Akala ko nasa loob ka. Kaya't pumasok ako. Pero buti na lang at okay ka. Kuya Kian, alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero sa susunod, pwede bang huwag kang magpadalos-dalos? Masyadong komplikado ang sitwasyon sa loob. Kanina nung pumasok ka, muntik na akong matakot sa'yo. Sa susunod hindi na ako lalayo sa'yo. Bakit mo ako tinitingnan? Sabihin mo na, hahanapin ko siya. Song King. Nasa ospital din siya. Sige, hahanapin ko siya at ipapaliwanag ko ang lahat. Lin Yinhua, Zaloka. Song King Yi, SA buong buhay ka o. Hindi kita mapapatawad. Umuwi ka muna kasama ng bata. Pag may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo agad. Tutulong ako sa pagsugpo ng sunog. Kuya Kian, mag-ingat ka. Tara na. Anong balik mo? Narito ako para makipag-collaborate sa'yo. Bakit mo naman naisip na paniniwalaan kita? Dahil kaya kong paalisin si Lin Jianhua. Nang tuluyan kay King Yi. Pati na kay Yang Yang. Hayag AKO. Lin Yinhua. Sa huli, babalik ka rin sa akin. At magkakadugtong ang ating mga landas. Kapag narinig mo na kung gaano ka inayawan ni Song Pingyi, mawawalan ka na ng pag-asa. Mahal, King, may sasabihin ako sa'yo tungkol kay Lin Jianhua. matagal na rin, hindi ko alam. Kung ano ang nararamdaman niya sa akin. Gayon, Bakit mo ba siya binabanggit? Gayon, si King Yi. ayaw na talagang banggitin ako.
Ako, Kuya Kian, sa totoo lang. Si Lin Jianhua sa puso ko ay matagal nang namatay sa misyon noon. Dahil sa pagkamatay niya, sa isip ko, wala na siyang kinalaman sa akin. Noong pinili niyang magpanggap na patay, ibig sabihin ako at si Yang Yang ay hindi talaga importante sa kanya. Sigurado ka bang magka-cancel? Pag na-cancel ang inyong pag-asawa, ang relasyon ay automatikong mawawala. Sigurado ko, hindi ko kakilala ang nabubuan niya. Sa isang taong hindi kami pinahalagahan. Mabuti ka sa akin at kay Yang Yang. Alam naming dalawa ni Yang Yang iyan at ito rin ang dahilan kung bakit ako nagpakasal sa iyo, Kuya Kian. Ayokong makialam sa mga bagay ng pamilya Lin. Kung pinili ni Lin Jianhua na magkunwaring patay, igagalang ko ang kanyang desisyon. Sa puso ko, patay na siya. Huwag na natin siyang banggitin. Nakakaapekto lang sa ating mood. ako ang may kasalanan. Dapat mas maaga kitang sinundo. Nasa tingin kayo na, patay na lang ba talaga ako sa puso mo? Talaga bang nakalimutan na ako ni Kimi? Hindi siya galis sa akin. Talagang tinalikuran na niya ako. Sa mata niya, isa na lang akong patay na ayaw ng banggitin. Nababaliw na ba ito? Ako ay isang patay. Ano ba ang kinakalap mo? May sakit ka ba? Ako ay isang patay. Kuya Kian, ang mga nangyari noon, hayaan na natin. Gusto ko lang mag-focus sa ngayon. Ikaw, at si Yang Yang, at ang baby sa tiyan ko, basta tayong apat, ay masayang magkasama, kontento na ako. Sige, tayong apat ay magiging masaya. Nandiyan ba si Song Kingi at ang pamilya niya? Kayo na ang susunod. Nandito kami. Halika, mahal, pasok na tayo. Kingi, talaga bang hindi mo ako pinapatawad? Hindi ka lang galit sa akin. Talagang hindi mo na ako mahal. Huwag mo nang alalahanin, kuya. Pagod lang ako nitong mga nakaraang araw. Uwi muna kami ni Yang Yang. Mula na mabalitaan ang pagkamatay ko. Laging malungkot at desperado si Kimi. Bakit ngayon tahimik siya? Bahala na. Kapag nagbuntis na si Yaw Yaw, sasabihin ko na kay Kimi ang totoo. At babalik ako sa kanya. Bakit ang tagal niyang bumalik? Baka may nangyaring masama. Yinhua, nakita Montag de Azi Kingi? Kamusta siya? Mabuti naman siya. Hindi na nila ako kailangan ni Yang Yang. Uwi na tayo mamayang hapon. Nag-aalala na si nanay sa bahay. Pag uwi, humingi ako ng tawad sa kanya. Sigish, ayusin ko na ang mga gamit natin. Umalis na tayo agad. Kingi, Jianhua, ano kaya itsura natin pagtanda kapag lumaki na ang anak natin? Nandyan ka pa rin kaya palagi para sa ating anak. Siyempre naman, pangunahing tungkulin ko ang protektahan kayo ni Bobby. Siguraduhin malusog siya, at buo palagi ang pamilya natin. hindi tayo magkakavatak-vatak, Kingi. Pasensya na, hindi ko natupad ang pangako ko. Nadismaya ka dahil sa akin. Paumanhin. Kuya Kian, parang ika naman. Sabi lang ng doktor, na-shock ako, hindi naman kailangang. Dalhin ako rito para magpagaling. Grabe ang pagsabog sa mall kanina. Halos mamatay ako sa takot. Okay lang na magpahinga ka rito. Nang ilang araw. Tamis ba? Ang tamis, tikman mo rin. Matamis ba? Mas matamis kapag ikaw ang nagpakain. Ma, pakainin mo rin ako ng ubas. CJ, pakakainin kita niyan. Matamis ba? Gusto ko ring magpakain ng ubas sa mga kapatid ko balang araw. Para makatikim din sila ng matamis na ubas. Ang bait mo talaga, Yang Yang. Mahal, pinakamaswerte ako sa buhay dahil sa'yo. Para sa akin, ang bawat araw na kasama ka ay puno ng ligaya. At saya. Ramdam ko rin yan. Kuya Kian, salamat sa paghihintay mo sa akin. Walang problema, basta't maging asawa kita. Walang hirap na hindi kayang tiisin. Ma, kailan palalabas SI baby? Gusto ko na silang makasama. Lanan. Mga 7 buwan pa, Yang Yang. Bago mo sila makilala, samahan mo kaming maghintay ni Papa. Ha? Matyaga tayong magantay para sa kanila. Sij, magiging kuya na ako, ang saya. Kingi, alam ka o nakamali ako. Bakit hindi mo ako mapatawad? Bakit ganito ang trato mo sa akin? Bakit sa isip mo? Patay na lang ako dapat? Kasamang Song Kingi, makakasalan mo ba ako? Sinisiguro kong pagkatapos ng kasal, mamahalin pa rin kita tulad ng dati. Trabaho ng sukas at ilihan sa mga Kung sabihin mong pumunta sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. CJ, Kingi. Ang init. Kingi. Ang init.
Ang gamot na binigay ni Kian ay talagang epektibo. Kailangan magtagumpay ako ngayong gabi. Kailangan kong gamitin ang batang ito. Pakakasalan ako ni Lin Yinhua. Para ako'y maging matatag sa pamilya Lin. Lin Yinhua. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. Ito ang utang mo sa akin. King Yi, bumalik ka na. King Yi, alam kong patatawarin mo ako. Ay ba, King Yi? Alam kong nagkamali ako. Kung bumalik ka, ibig sabihin pinatawad mo na ako. Di ba? King Yi. Noon, ako ang may kasalanan sa iyo. Sinisiguro kong hindi na kita sasaktan muli. Alagaan kita ng mabuti, King Yi. Pakiusap, patawarin mo ako. Sige na? Tama na, huwag kang umiyak. Nandito na ako. Bumalik na ako. King Yi, pasensya na. Alam mo naman ang kalagayan ng pamilya ko. Pero huwag kang mag-alala. Sinisiguro kong ibibigay ko sa iyo ang mas maganda sa hinaharap. Naniniwala ako sa iyo basta't makasama ka. Kahit anong mangyari, okay lang sa akin. King Yi, mahal kita King Yi. Sinisiguro kong alagaan kita ng mabuti sa hinaharap. Ipagtatanggol at alagaan kita. Bumalik ka sa akin. Siege ba? Siege. King Yi, talaga bang gusto mong bumalik? Oo, Yinhua, magkanak tayo. Para may kasama si Yang Yang. Sige ba? Totu ba, King Yi? King Yi. Ikaf. Siege. Nilagyan mo ng gamot ang alak ko. Niloko montak ako. Masamang babae ka. Ano naman? Hindi naman ito ang unang bises. Ano ang kinakatakot mo? Iba ito, dati ay para lang. Matupad ang huling habilin ng kuya ko. Gusto kitang bigyan ng anak para hindi ka na maghanap ng iba. Ngayon, gusto ko lang makasama si King Yi. Ngayon, pinahamak mo ako at nagawa ko ang malaking pagkakamali. Nakita mo ba si Song Pinyi na pinapansin ka? Nakita mo ba siya? Hanapin mo si San. Papatayin kita. Ah, ubo-ubo, hayaan mo ako. Lin Yinhua. Ikaw ang nagkamali, pero gusto mong isama lahat. Walang katuturan, yan. Gising kana. Simula nang pumalit ka sa kuya mo. Songking. Hindi na siya sasama sa'yo. Lin Yinhua, dahil sa kazakiman Montag. Sinira mo ang puri at pangalan ko. Dapat mong pakasalan ako. Hindi pwede, sasabihin ko sa'yo. Si Song King Yi lang ang pakakasalan ko. Lin Yinhua. Kasal na si Songkingi. Hindi na siya babalik sa'yo. Baka may anak na tayo ngayon. Dapat mong pakasalan ako. O, huwag mong kalimutan, ang huling hiling ng kuya mo bago siya namatay. Masamang babae ka. Dapat mong pakasalan ako, sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ako pakakasalan. Magpapakamatay ako para makita ng lahat. Anong klaseng pamilya ang mga Lin, ipapakita ko sa'yo. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ako sana naging mabait. Lin Yinhua, pinabalan kita. Kung hindi mo ako pakakasalan sa loob ng linggong ito, Pupunta ako kay Songkingi. gagawin kong hindi may silang ang anak niya, tulad noong nakaraan. Si Lin Yaoyang na bata. Noong nasa ospital siya. Nakaligtas siya, pero kung may isa pang pagkakataon, hindi ko siya palalampasin. Akala ko nababaliw ka na, gusto mo pang saktan si King Yi. Si Suya Oyao, baliw na talaga ngayon. Maaari talagang saktan niya si King Yi. Hindi pwede. Hindi na dapat siya bigyan ng pagkakataong saktan si King Yi. Papatayin ka o si Zuyaya. Anong ginagawa mo? Gusto mo pang saktan si King Yi at ang bata?
Papatayin kita. Bitawan mo ako. Pa sa kaligtasan ni Kingi. Mamatay ka na. Ah, Zeno? gusto mo pa bang lumaki ang eskandalo? Dahil sa mga ito, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng dignidad. Hanggang kailan mo pa gustong magulo? Kailan ito matatapos? Kayong dalawa, pumunta na kayo ngayon sa civil registry at kunin ang marriage license. Ma, Tumigil ka. Jianhua, ikaw na lang ang natitirang anak ko. Hindi ko kayang panoorin kang magpatuloy sa ganito. Makinig ka sa akin. Huwag mo nang hanapin si Songpingi. Wede ba, Yinhua? Ito na lang ang pakiusap ko sa iyo, okay? Sich, ipapangako ko, hindi ko hahanapin si Kingi. Mabuti. Kukunin ko na ang marriage license kasama si Yao Yao. Ma. Nandito na kami. Mabuti. Buti na lang at nakauwi kayo. Tara, Yaw-Yaw, pasok na tayo sa loob. Oo. Sino? Ako si... Jianhua, ikaw ba yan? Jianhua, nakauwi ka na. Isang buwan na kayo walang balita mula nang umalis kayo sa misyon. Halos mabaliw na ako sa pag-aalala sa iyo. Buti na lang at ligtas kang nakabalik, ang ganda. okay na, Kingi, nandito na ako. Ang ganda ng bulaklak ng peach tree ngayong taon. Habang wala ka, tinitingnan ko lang ang peach tree at naaalala kita. Sana lang ay ligtas kang makabalik. Salamat, Kingi. Ang bait Montag. Itong peach tree, itinanim natin noong araw ng kasal natin. Para sana sa habambuhay nating dalawa, kaso lang, hindi natupad ang pangarap natin noon. Hayan Montag na. Kingi. Sana ay maging masaya ka sa hinaharap. Ay Papa, ang hirap nating nagtayo nito. Bakit natumba? Okay lang, baka hindi lang natin naayos ng maayos ang base. Subukan natin ulit. Boss, si Mrs. Kiki. Honey, lalabas muna ako sandali. Ay naku. Mama na lang ang makikipaglaro sa iyo, okay? Ginoong Ki, may balita mula doon. Zina Lin Yinhua at Suyaya. Kanina hapon ay kumuha na sila ng marriage license. Hakuvi ni Lin Yinhua. Pinutol na nila ang puno sa bakuran. Sige, mauna ka na. Oo, tama ka. Kung walang anumang kakaiba doon, pwede na kayong umalis. Ayos. Pagkatapos magpakasal ni na rin Jianhua at Suyaw-Yaw. Wala nang makikipag-agawan sa akin kay Kingi. Ano nang nangyari? Bigla kang sumaya. Masaya ako. Sa wakas, magkasama na tayo habang buhay. Ngayon, wala nang makakaagaw sa'yo sa akin. Alam ko na talaga ito. Nakita ko si Lin Jianhua sa kasal. At yung sa mall. Nakita kong gustong kunin ni Yang Yang. At yung gabing iyon, kung hindi ako nagkakamali. Nag-away kayo. Galit ka ba? Ki, sinabi ko na sa iyo dati. Kapag pinili kitang makasama, kalilimutan ko na ang nakaraan. Ang mga tao at bagay noon. Hindi na makakagambala sa atin. Noong nasa ospital ako, sinabi ko sa iyo si Lin Jianhua. Para sa akin, patay na siya. At Kian, ang totoo, pinili kitang makasama. Bukod sa mabuti ka sa akin at kay Yang Yang, may isa pang dahilan. Anong dahilan? Dahil mahal na kita. Ang dami mong ginawa para sa akin. Ang tagal mong naghintay. Pasensya na, huli na ang lahat. Pero buti na lang, binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Kaya hindi kita napalampas. Ki, ngayon, meron tayong Yang Yang. At ang sanggol sa tiyan ko. Salamat sa paghihintay mo sa akin. Mahirap yun. Mahal. Mahal kita.
Sana ingatan ka ng Diyos. Sana ingatan ang aking asawa. Doktor, kamusta ang asawa ko? Huwag kang mag-alala, ligtas silang mag-ina. Congratulations, Mr. Chi. Baby girl ang anak ninyo. Ang ganda. Salamat, Doktor. Mahal, salamat sa hirap mo. Masaya ka ba, Yang Yang? Masaya. Gusto kong samahan sa daddy. Naprotektahan si mommy at si baby. Si Yang Yang ay isang matapang na munting mandirigma. Talagang isang tunay na lalaki si Yang Yang. Ang galing. Tama si Yang Yang. Sa hinaharap, kaming dalawa ang magpoprotekta sa inyong dalawa. Kuya Kian, napag-isipan mo na ba? Anong pangalan ang ibibigay natin sa baby? Nagbigay na ng pangalan si Yang Yang para sa baby. Yang Yang, sabihin mo na kay Mama. Anong pangalan ang ibigay mo sa iyong kapatid na babae? Pinangalanan ko ang aking kapatid na babae na Lian. Sana ay ligtas at masaya ang aking kapatid araw-araw. Magandang pangalan ang Lin Lin. King. Nanay, tatay. Nanay, tatay, ang layo ng inyong pinanggalingan mula sa probinsya. At ang dami pa ng dala nyo. Ito ang mga paboritong pagkain ni Kingi. Hindi ito madalas makita dito. Marami kaming dinala para makakain si Kingi. Halika. Tingnan natin ang aking mga apo. Halika, Yang Yang. Nanay, may problema ba? Kung mayroon kang problema, sabihin mo sa akin, pamilya tayo. Hahanapan natin ng solusyon. Sige, hindi na kita itatago. Nitong mga nakaraang araw, huwag mong hayang makakita ng dyaryo si Pingi. Si Lin Jianhua ay pumatay at nakulong. Ano? Si Lin Jianhua ay pumatay. Hindi ko sana sasabihin sa inyo ang bagay na ito. Pero ang pamilya Lin ay madalas na dumadalaw sa amin. Sinasabi nilang si Lin Jianhua habang nasa kulungan ay patuloy na nag-away, gustong makita. Sie Kingi at Yang Yang kahit minsan. Hi. Alam mo ang ugali ni Kingi. Natatakot ako na puntahan si Pingi ng pamilya Lin. Ayokong maabala pa si Pingi sa mga problema ng pamilya Lin. Gusto ko lang na mabuhay ng tahimik si Pingi. Huwag mong sasabihin sa kanya ang bagay na ito. Nanay, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong mapoprotektahan si Kingi, hindi ito makakarating sa kanya. Mabuti naman, Kian. Ikaw ay isang mabuting anak. Kampante ako na ikaw ang nag-alaga kay Kingi. Sige nanay, pasok na tayo. Siege. Kian, ano ang pinag-uusapan ninyo ni nanay sa labas? Ah, wala, sinabi lang ni nanay na ang dami nilang dala mula sa probinsya. Paano? Gawin para magustuhan mo, marami akong natutunan. Tama, si Kian ay isang masipag at mabuting bata. Anong masarap? Gusto kayo rin. Sige, mamaya lulutuin ko para sa iyo, Apo. Yihi. Lin Jianhua. Pumalit sa kuya para pakasalan ang hipag, pinatay ang buntis na asawa. Nang walang awa. Nandito na ako, Kingi. Pupunta ako kay Kingi. King. Si Song Pingi lang ang iniisip mo. Nagpakasal na siya sa iba, hindi na siya babalik. Imposible, hindi siya magpapakasal sa iba. Babalik siya agad. Wala bang kahit kaunting halaga sa puso mo ang akin at ng anak natin? Sige, ngayon, patitibayan ko ang loob mo. Huvak. Ew, matagal ko nang gustong basagin ito. Hindi na babalik si Song Pingi. Tanggapin mo na. Imposible. Ikaw, dahil sa iyo. Kaya umalis si Song Kingi. Kasalanan mo lahat. Kapag namatay ka, Mapapatavat ako ni Song Kingi. Buntis ako ng anak mo. Ano ang gagawin mo? Kapag namatay ka, Song Kingi. babalik, papatayin kita. Hindi ko hahayaang mangyari ito. At masaktan si Kingi. Huvak, huvak. Huwag mo akong iwan. Tama sila, hindi ka ulang nasaktan si Kingi. Ngayon mamamatay tao pa ako. Anong karapatan ko para makita siya? Kingi, talagang hindi mo ako dadalawin? Hindi na kita makikita ulit. Naniniwala ako sa iyo basta makasama ka. Kahit ano, okay lang sa akin.
Huwag, Kingi, huwag kang umalis, huwag. Hindi ganito. Kingi, huwag mo akong iwan. Kingi, pwede bang makita kita kahit isang bises pa? Lin Jianhua, may sulat para sa iyo. Ah, bilis, halika, halika na. Bitawan mo ako. Kingi, talagang hindi mo ako patatawarin. Gusto kitang makita kahit isang huling bises. Lin Jinhua, may gusto kang makita. Zeno? Si Kingi ba? Kingi, ma. Bakit ka naparito? Yinhua, kumusta ka na? May nagsabi sa akin na nagpapakamatay ka sa loob. Hindi ako mapalagay. Sobi Emo. Bakit ka nagkaganito ngayon? Ma. Okay na ako. Huwag kang mag-alala. Si Kingi, siya. Bakit mo pa siya iniisip? Dahil sa kanya. Kaya ka nagkaganito ngayon. Ma, ako ang may kasalanan kay Kingi. Tama lang na magalit siya sa akin. Gusto ko lang siyang makita sa huling pagkakataon. Ma, itong sulat. Pwede mo bang ibigay kay Kingi para sa akin? Hikaf. Sige, ibibigay ko sa kanya. Salamat, ma. Bakit hindi pa siya bumalik? Hindi pwede. Ngayon din, ibibigay ko sa kanya ang sulat na ito. Para bisitahin niya si Jianhua. Hala, Kingi. Hindi, tita, may hihilingin sana ako sa inyo. Tingnan niyo. Ako ang asawa ni Kingi. Ano man ang problema, pwede niyo ring sabihin sa akin. Sasabihin ko na lang ng diretso, tita. Ito ang sulat ni Yinhua. Para sa iyo, humihingi siya ng tawad. Sana basahin mo ito. At saka, tita. Gusto kong samahan mo akong bisitahin si Jianhua. Araw-araw siyang nagpapakamatay. Noong nakaraan, nasugatan pa siya sa ulo. Sinabi rin niya, Ang asawa ko, wala na siyang kinalaman sa inyong pamilya. Binyanwa, anong pakialam namin kung mabuhay siya o mamatay? Tita, ibalik mo na lang ang sulat. Hindi ko ito babasahin. Ha? King. dahil sa iyo, nasira ang kinabukasan ni Jianhua. Ngayon, dahil sa iyo, nakulong pa siya sa pagpatay. Bakit hindi mo siya mapatawad? Ano ang sinasabi mo? Nakulong si Jianhua dahil sa pagpatay? Kalokohan. Sino ba itong baliw? Alisin niyo siya sa harap ko. Teka, Kingi, pumatay si Lin Jianhua. Bakit siya pumatay? Suyaya. Binazak ang marriage certificate mo at ni Yinhua. Lasing si Yinhua noon. Hindi niya napigilan ang sarili kaya siya nakapatay. Pero, Hikato. si Jianhua ay nagpadala lang sa emosyon. Ito ang sulat niya para sa iyo. Basahin mo. Gusto lang niyang makita kayong muli ni Yang Yang. ano man ang desisyon mo, susuportahan kita palagi. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Tita, ibalik mo na lang ang sulat. Hindi ko matutupad ang hiling mo. May bagong pamilya na ako at ayokong maistorbo. Ng mga nakaraan at saka. Ayaw din ni Yang Yang na malaman na ang ama niya ay nakulong dati. Gusto kong bigyan si Yang Yang ng malinis at masayang pagkabata. Ikaw, paano ka naging ganito kabagsik? Si Yang Yang ay anak ni Jianhua. At si Jianhua ay dahil sa iyo. Kaya naging ganito siya ngayon, ikaw. Si Lin Jianhua ay naging ganito. Dahil sa sarili niyang kasalanan kung hindi siya. Ang pumalit sa kanyang kuya noon. Hindi sana niya nawala ang lahat. Hindi dahil sa akin ang pagpatay niya. Dahil lang iyon sa kanyang pride. Tungkol naman kay Yang Yang. Tama na anak siya ni Jianhua. Pero nasaktan na niya si Yang Yang minsan. Hindi siya biglang malaw kakapot. Nasaktan si Yang Yang. At hindi sasama sa iyo si Yang Yang. Kuya Kian, umalis na tayo. Ayaw ko na siyang makita. CJ. Dalhin mo siya palayo, huwag mo nang pabalikin dito. Song Kingi, ikaf talaga. Ikaw ang sanhi ng lahat dahil sa iyo. Napatay ng anak ko, ibalik mo ang apo ko. Mahal. Huwag kang matakot, ipagtatanggol kita palagi. Kuya Kian, kanina. Nag-alala ka ba na sasama ako sa kanya? Medyo, pero pinili kitang pagkatiwalaan. Kanina ko lang nalaman. Ang tungkol sa pagpatay ni Lin Jianhua. Malaki ang epekto nito sa akin. Natatakot pa rin ako pag naalala ko. Huwag kang matakot, ipagtatanggol kita. Kuya Kian, buti na lang hindi kita muli nakaligtaan, mahal kita. Mahal, ako ang swerte sa pagiging asawa mo. Halika. Uwi na tayo. Halika sa atin sa ng atin. Naiinip na sila, tara na. Ay. Ano gusto mong kainin mamayang gabi? Lulutuin ko para sa'yo. Yes, pag-iisipan ko muna ng mabuti. Sige, uwi na tayo.
Yang, cute ba ang kapatid mo? Ang kite, paglaki ni Yang. Ingrid mo ang kapatid mo. Ang bait mo, Yang. Yang, anong gusto mong kainin mamayang gabi? Gusto ko ng maraming masarap. Lulutuan kita Yang. Okay ba?